aksidente ng truck. Humambalang ang 25 toneladang container na karga nito sa West Service Road. Tumagilid kasi ang sasakyan habang paakyat ng Sales Bridge. Ayan tuloy, traffic! Ang mga aksyong balita, umpisa na! Vice President Jejomar Binay sinagot ang akusasyon ng katiwalian sa kanyang address donation. Tono ni Binay, pang-meeting de avance na! Dapat may pagkain sa lamesa ng bawat Pilipino. Dapat may diploma sa bawat dingding ng tahanan. Bugbugin at laitin man tayo kaliwat kanan, babangon tayo at lalaban. Denise Cornejo dumiretso sa Commission on Human Rights pagkalabas ng kulungan. Iba pang babaeng ginahasa umano ni Bong Navarro, present din. Bagyong Mario magpapaulan sa Bicol Region. Mga residente sa Albay, kabadong baka rumagasang lahar galing sa Bulkang Mayon. Pulis na suspect sa pagpatay kay Enzo Pastor, pinakakasuhan ng murder. Gilas Pilipinas at Samaang Basketball ng Pilipinas President Manny Pangilinan pinarangalan sa Kamara. Pagsali ni Marcos Dautin sa Asian Games, dinipensahan. Mga istoryang nag-hit sa Wattpad app, mapapanood na sa TV5. At babaeng pinakasalan ni Derek Ramsey, isinama ang anak sa hearing ng kaso nila ng aktor. Bata, masama raw ang loob kay Derek. At first, she said she wants me to be a father to my son. I'm trying. What more can I do? How can I be a father if I can't see him? Live mula sa TV5 Media Center Reliance, Makibalita kasama ang tambalan ni na Paolo Bediones at Cheryl Cosio. Ito ang Aksyon Tonight. Napanatili ng Bagyong Mario ang lakas nito mula nang maging tropical storm kaninang umaga. Dadagdagan din ang bilang ng mga lugar na sinailalim sa storm signal. Pati ang Metro Manila posibleng makaranas ng pag-ulan. Alamin natin ang update sa bagyo mula kay Leah Cruz. Leah. Martin, Cheryl, napanatili ng Bagyong Mario ang lakas nito habang papalapit ng Luzon. Ayon sa pag-asa ng sisilangan ng Infanta Quezon, ang sentro ng tropical storm at may lakas itong 65 kilometers per hour. Makikita sa satellite image na hagip ng outer cloud bands ng bagyo ang malaking bahagi ng Luzon. Nakataas na ang storm signal number 2 sa Cagayan, Calayan Group of Islands, Babuyan Group of Islands at sa Northern Isabela. Storm signal number 1 naman sa Catanduanes, ibang bahagi ng Isabela, Northern Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, Ifugao, Mountain Province, Apayao, Kalinga, Abra, Ilocos Norte at Batanes. Bukas posible mag-landfall ang Bagyong Mario sa Cagayan. Pagdating naman ng Sabado, aakyat ang bagyo ng extreme northern Luzon. Mamayang madaling araw mararamdaman ang malakas na ulan sa Cagayan Valley, sa Ilocos Region at pati na rin sa Cordillera. Katamtamang ulan naman ang mararanasan sa Bicol, Calabarzon, Metro Manila at sa gitnang Luzon. Ang Visayas at Mindanao makakaranas ng katamtamang ulan. Sa Cebu City nga, nanalasa ang isang buhawi. Nawasak tuloy ang yero ng isang universidad. Umabot naman hanggang bewang ang baha sa downtown Cebu at gumuho rin ang lupa sa Barangay Manipe sa Talisay City pero wala namang nasaktang residente. At yan ang lagay ng panahon. Balik sa inyo. Di man direktang tatamaan ng Bagyong Mario, nakatikim na masamang panahon ng Albay dahil nag-aalboroto ang Bulkang Mayon. Kabado tuloy ang mga residente sa posibilidad na pagragasan ng lahar. Ma-action live, si Romel Lopez. Mel? Yes, Martin, pinostehan na nga ng mga pulis at mga sundalo yung 6-kilometer permanent danger zone sa paligid ng Bulkang Mayon. Yun nga lang, ilang mga kababayan pa rin natin yung nagpupumilit na makapasok dito. Maghapong makulimlim ang panahon sa probinsya ng Albay. Panaka-naka rin ng pag-ulan. Kaya ang ilang mga residente nangangambang rumagasa ang lahar gaya ng taong 2006. Kahit gaano mo kalakas na lalaki ka, pag nandyan na ang lahar, sigurado tutumba ka at tutumba. Ayon sa Phoebox, laging may posibilidad ng lahar lalo na't may aktibong bulkan. Pero sa ngayon, maliit pa raw ang tsansang magkaroon ng lahar flow dahil hindi naman direktang tatama ang bagyo at hindi pa pumuputok ang bulkan. Kailangan mo nang pumutok ng malakas bago magkaroon ng lahar sa after eruption. Kailangan mo napakaraming ulan
Kasi ang deposit mo, nasa lower elevation na eh. 251 rockfall event o pagbagsak ng mga debris mula sa crater at 142 volcanic quakes ang naitala ng PHIVOLCS sa magdamag. Indikasyon na posibleng sumabog ang bulkan anumang araw. Bantay sarado na ng mga otoridad ng 6-kilometer permanent danger zone sa paligid ng bulkan. Yun nga lang, may ilang nakakalusot pa rin para maghanap buhay. Oh, yakit nyo na yan, yakit. Bawal dito? Opo. Bawal? Ba't kayo narito? Di nagauling lang muna. At nandun yung namin, yung pamilya namin sa location na. Para kami nag-iingon lang. Trabaho lang? Oo. Pero alis na rin? Eh, Pinagsabihan ng grupo, saka naman hinayaan na lang makauwi. Higpit kami. Actually, nag-deploy na kami dito ng tropa ngayon. Nasa mahigit 7,000 nang nailikas na residente, puspusan na rin ng relief operation. Dineklara na ring open city ang Albay para malayang makapasok ang mga nais mag-donate. Philanthropical organization or civic organization who wish to help can go directly and need not course these donations to the province. Nag-set up na rin ang mga medical stations sa evacuation centers ng DOH. Martin, bukod nga sa pagbabantay sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon ay minomonitor na rin yung lagay ng panahon dito sa probinsya, lalo na't dalawang magdamag na walang patid yung pagbuhos ng ulan dito. Martin? Maraming salamat sa iyo, Romel Lopez. Samantala, tumagilid ang isang truck at karga nitong container sa may Sales Bridge sa Pasay. Papalikuraw ang truck para umakyat ng Sales Bridge nang tumagilid ang container. 25 tonelada ang bigat ng container na naglalaman ng mga sapatos mula Taiwan. Swerte namang di nasaktan ng driver at pahinante. Dahil sa insidente, bumagal ang usad ng mga sasakyan sa lugar. Pero isinara na ang access road pa Sales Bridge at pinadaan na lamang sa Villamor ang mga motorista. Posibleng mahaharap sa kasong reckless imprudence ang driver ng truck. Sa ibang balita po naman, muling nagpaliwanag si Vice President Jejomar Binay kaugnay sa mga ibinabatong aligasyon ng korupsyon sa kanya. Kaso tila nalihis ito. Tanong tuloy ng mga kritiko ng Vice Presidente, nagpaliwanag ba siya o nangampan niya? Nasa gitna ng aksyon si Ina Zara. Sa Senado siya pinagpapaliwanag pero sa maliit na kwartong ito sa PICC, ilang metro lang ang layo sa Senado, mas piniling magpunta ni Vice President Jejomar Binay. Isa-isa niyang sinagot ang mga alegasyon sa umano'y overpriced na Makati City Hall 2, gaya ng nilulutong bidding at pangungumisyon ayon sa dati niyang Vice Mayor na si Ernesto Mercado. Kung mayroon mang komisyon na sinasabing kiluhan ng Vice Mayor, ito ay maliwanag na para sa kanya lang. At dahil hindi tatayo sa hukuman ng batas, ipinalalabas na lang nila sa malasirkos ng pagdinig sa Senado. Pero sa 21 minutong talumpati, ang pagpapaliwanag tila naging meeting de avance. Ang laban na hinaharap po ngayon ay hindi lamang laban para kay Jojo Binay. Ito ay laban para sa bayan. Dapat may pagkain sa lamesa ng bawat Pilipino. Dapat may diploma sa bawat dingding ng tahanan. At wala raw uurungan si Binay. Ngayon naman, inuusig nila ako dahil sa ayaw ng mga ambisyosong politiko na ipagpatuloy natin sa buong Pilipinas sa mga programang sinimulan natin sa Makati. Palibhasa sila ay mga anak mayaman at mapangmata ang kaugalian. Tuloy ang mga kritiko ni Binay, hindi na naman kontento sa tila nalihis na pagpapaliwanag. Wala naman hong sinagot kung hindi nag-aksaya sila ng panahon ng pangangampanya. Hirit naman ni Senador Alan Cayetano, sa Senado dapat magpaliwanag ang Vice Presidente. Anong totoo, Mr. Vice President Binay? Are you corrupt or are you incompetent? Magdedesisyon pa raw si Binay kung dadalo sa pagdinig sa September 25. Umaaksyon, Ina Zara, News 5. Samantala, dumiretso sa Commission on Human Rights sina Denise Cornejo pagkalabas niya sa kulungan. Inireklamo ng dalaga ang isang personalidad na nag-impluwensyo mano para mabasura ang kaso nila laban kay Bong Navarro. Nasa gitna ng aksyon si Kay Imson. Walang inaksayang oras ang pamilya Cornejo nang makuha ang release order ng Taguig RTC para kay Denise. Agad nilang inihatid ang utos sa CIDG sa Camp Crame para makalaya na ang dalaga sa bisa ng piyansa. Ilang beses na ibiniyay si Denise mula CIDG at sa korte bilang bahagi ng proseso.
Nakasama ng News 5 sa biyahe ang pamilya ng dalaga. Ang ama ni Denise halos di mawala ang ngiti. Mahal na mahal namin sila. Ang buong pamilya para sa kanya. Nagsalita rin sa unang pagkakataon ng ina ni Denise na si Melinet. Issue raw ng seguridad kaya ayaw niyang humarap sa kamera. Hindi man daw siya nakikita ng publiko, hindi raw nawala ang suporta niya sa anak. I'm very overwhelmed, happy. Kasi ito ata yung pinaka-gift ni God na binigay sa akin for this coming birthday. Mag-aalas 5 na ng hapon ang nakalabas ng selda si Denise para sa pansamantalang kalayaan habang dinidinig ang kasong serious illegal detention na isinampa ni Bong Navarro. Sa Commission on Human Rights ng tuloy ng kanilang kampo, nagpasaklolo si Denise dahil may personalidad umano sa isang TV network ang gumagamit ng impluwensya para mabasura ang mga kaso laban kay Navarro. Dumating din sa CHR si Roxanne Cabanyero, isa sa mga naghain ng reklamong rape laban sa aktor. Nangako naman daw ang CHR na magsasagawa ng investigasyon. Alas 8 na ng gabi nakauwi sa kanilang bahay sina Denise. Baliwala raw ang pagod sa maghapon kapalit ng pansamantalang kalayaan. Gabi-gabi, kinakabahan po ako, hindi po ako makatulog. Then, hindi ko po talaga ina-expect. Parang wala po ko alam kundi magdasal na lang po. Nung narinig ko po talaga, sobrang nagpapasalamat po talaga ako. Bukas, muling haharap sa korte sina Denise, Cedric Lee at Zimmerdas para sa pagdinig sa hiling na TRO at motion to inhibit na isinumite ng kampo ni Navarro. Umaaksyon, Kay Imson, News 5. Non-bailable ang serious illegal detention na kinakaharap ni Denise Cornejo at Cedric Lee. Ano nga ba ang buta sa kaso na dahilan kung bakit nakapagpiyansa ang mga akusado? Umaaksyon si Mon Gualvez. Parang celebrity daw ang pakiramdam ni Cedric Lee ng makalaya matapos na higit 4 na buwang pagkakakulong. Marami raw kasing gustong magpa-picture kasama siya, kahit na marami rin ang buwabati ko sa kanilang grupo sa social media. Maramdaman mo kung may galit sa'yo tao at saka nandidiri sa'yo, hindi naman siguro papayagan yung anak din ng mga dalaga na makipag-picture sa'yo. Non-bailable offense ang kasong serious illegal detention na isinampa sa grupo ni Lee. Pero sa pagpayag ng korte na makapagpiyansa ang mga akusado, kumpiyansa si Lee na mahina ang kaso laban sa kanila. Sa pananaw ni FEU Institute of Law Dean at TV5 resident legal analyst Attorney Mel Santa Maria, na technical si Navarro kaya nakalaya ang mga akusado. Sa kaso raw kasi ni Navarro, ang makikita ng serious illegal detention ay ang pagkakaroon ng serious physical injuries at pagbabantang papatay ng biktima. Mukha man daw na malala ang pagkakabugbog sa aktor, hindi raw ito sapat para sabing serious ang naging pinsala sa kanya. Ang serious physical injury ay nagagawa lang kung ang paghihilom ay lalampas ng 30 days o kaya nagiging incapacitated to work for more than 30 days. Naopera si Navarro noong January 27 at wala pang 2 linggo, nakalabas agad ng ospital noong February 6. Hindi rin siya nakita ng iba pang elemento ng serious physical injuries gaya ng pagkabaliw, pagkabulag, pagkawala ng pandama o pagkaputol na anumang bahagi ng katawan. Bagamat pansamantalang nakalaya ang mga akusado dahil sa ilang teknikalidad, nilinaw ng korte na may probable cause pa rin ng kaso dahilan para ipagpatuloy ang pagdinig dito. Umaaksyon, Mon Gualvez, News 5. Susunod, pagbaliktad ng pulis na manoy gunman sa pagpatay kay Enzo Pastor, binaliwala ng DOJ, suspect pinakakasuhan na ng murder. At Derek Ramsey, nakaharap ang kanyang anak pero ang